as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good evening, everyone. We would like to welcome you all sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. But before we begin, I would like to take this opportunity na pasalamatan po ang bawat isa sa naging pakikiisa at pakikisama po ninyo sa ating pong naging necrological service, online necrological service para sa ating minamahal na kamanggagawa, ang aking pong matalik na kaibigan, Pastor Eni Mabalot. I hope na ito po'y nakapagbigay ng comfort sa pamilya po at maging sa Victory Fundamental Baptist Church. Please let us continue to include them in our prayers. Marami po mga adjustments ang kailangan pong gawin. Pero naniniwala po tayo na dahil ito po ay gawain ng Panginoon, ang Diyos po ang siyang tutulong po sa kanila. So this time, sa ating pong magiging pagsisimula, nais po nating batiin muna yung mga hindi po natin nabigyang pansin na batiin po kahapon dahil nga po gusto po nating nakafocus at nakasentro po tayo sa ating pong online necrological service. Gusto ko lang pong batiin po na sa mga nag-celebrate po ng birthday, si Sister Jamie Andaya. Birthday din po niya noong pong June 7. Ito po ay ang magandang anak ni Bishop Bonards Andaya. Ganon din naman ang kapatid po ni Sister Banji Muros. Si Ate Josie. Ate Josie, happy birthday. Jamie, happy birthday. Belated na bali dahil nga po hindi natin nabate nung mismong actual date. Si Ate Lina po at si Preacher B, kahapon po yung kanila pong birthday. So sila naman po medyo nabanggit na natin ng mga nakaraang araw. Pero ang ayoko po na completely
mamimiss po natin yung pong pagbati natin para sa masipag na sekretary po ng AIM Foundation at ang isa sa magiting na pastor ng MIBC. Ito po ay walang iba kundi si Pastor Roel Lumangyaw at si Ma'am Riza. So happy anniversary. Huli man daw at magaling, ang mahalaga nabati din. Okay? So kaya happy anniversary sa inyo. Thank you for being a blessing lalo na sa AIM Foundation at sa MIBFC. Malaking bagay ang role na ginagampanan ninyo. So happy anniversary. Ngayon po, bagamat meron na po tayong mga prayer request, siguro ang isasama po natin ngayon ay ang father po ni Deacon Owen. So ipag-pray po natin. So siya po ay nasa hospital. At sa pagkakaalam ko po, ang Victory Fundamental Baptist Church ay of course magpapadama pa rin po ng kanila pong pagpapahalaga sa ating pong butihing Pastor Annie Mabalot. So kaya let us continue to include Victory Fundamental Baptist Church in our prayers at gayon din naman yung pong ilan sa mga alam po ninyo na may karamdaman. So let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay magsalo-salo sa iyong banal na salita. Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat sa katatagan na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa amin pong naranasan na nawalan po kami ng aming mahal sa buhay. Lord, thank you for your comfort. Thank you for the assurance from your word. Thank you because we believe, Lord, that is in the better place now. Lord, please continue to help the Victory Fundamental Baptist Church and also Ma'am Merly and Preacher TJ. Ikaw po ang siyang bahala, talagang patuloy na magbigay ng lakas sa kanila, ng katibayan, katatagan, at ng iyong masaganang pagpapala, Panginoon. Ganun po, dakilang Diyos, ikaw po ang siyang magpala sa lahat ng mga nag-celebrate at magsa-celebrate ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo. Panginoon, hiling din po namin ang special request ni Deacon Owen patungkol po sa kanyang tatay. Salamat po sa mga panalangin na sagot mo na, Panginoon. At ngayon po, hiling po namin na lingapin mo po at bigyang pansin ang father po ni Deacon Owen at siya po ay iyong pagalingin. Dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang amin pong gawain ngayong gabing ito at ang ministeryong ito ng pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, this time, makinig po tayo ng isang awitin bago po ang ating mensahe. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of
Thank you so much, Sister Jenlyn, sa iyong awitin at sa mga interesado po, sa mga kapatirang gustong maging bahagi po ng ministry na ito, pwede po kayong magpadala ng inyong pong special number kay Preacher Jed Mark Cerilla o kaya po kay Sister Arabel Bautista. So sila po ang nangangasiwa para sa mga special numbers po natin. At ito po ay sama-samang paglilingkod po sa Panginoon. Nais ko rin po na patuloy, iparating ang pasasalamat sa mga kaibigan po natin na naging very supportive po talaga para sa ating pong necrological service kagabi. Alam ko po na nakapagdulot ito ng kaaliwan at lakas sa ating pong mga mahal na kaibigan at mga kapatiran. So sige po, this time, dadako na po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. And I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 1, verses 18 to 27. Tonight, I would like to share with you the message of the Lord that I entitled, Fear God's Wrath, Get Right. Fear God's wrath, get right. Again, Romans chapter 1, verses 18 to 27. And please follow me silently in your Bible habang binabasa ko po ang ating pong magiging teksto sa mensaheng ito. Romans chapter 1, verses 18 to 27. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that, when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Verse number 23. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error, which was made. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, we would like to commit this preaching unto your powerful hand. Help me, O Lord, and fill me with your Holy Spirit. May you guide us, O God, as we study your word, and please talk to your people and touch their hearts. Thank you so much. I would like to completely rely on you and on your power of God. For all of these things we ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong tatalakayin, again, fear God's wrath, get right. Ito po ang laman ng ating pong binasang mga talata. This is about the wrath of God and the wickedness of man. Ito po ang content ng ating pong mensahe ngayon. This is about the wrath of God. This is about the wickedness of man. Kanina po habang binabasa ko, I believe medyo malinaw na po sa inyo yung pong pahayag ng salita ng Panginoon. At ngayon po sa ating pag-aaral, siguro po ang ating bigyan ng weight ay ang patungkol sa tinatawag nating galit at puot ng Panginoon. Ako naniniwala na kung ang ating pag-uusapan po ay ang takbo ng ating buhay, kung meron po tayo na hindi dapat babaliwalain, ito po ay ang mga bagay na magbibigay ng galit at puot sa Diyos.
Alam niyo po, ito po'y may kinalaman sa katuwiran ng Panginoon. Yung kanya pong galit, ito po'y may kinalaman sa kanyang katuwiran. Yung kanya pong galit at puot, ito po'y may kinalaman sa kanyang kabanalan. Sa madaling salita, sa kanyang katangian bilang Diyos, kaya siya po ay nagagalit. Kaya dito po sa ating mensahe, akin pong ipinapanalangin na talagang maging sa mga nagiging kaganapan po ngayon, medyo mai-reconcile po natin. What I mean to say, may this message give enlightenment sa bawat isa po sa atin para po sa kung anuman ang ating pong mga bagay na dapat po na unawain, maintindihan mula po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Now, tingnan po natin sa pag-aaral na ito ang ilang mga mahalagang bagay. Number 1, I would like you to notice and to see the willful perversion of man. Yes, yung pong pag sinabi nating willful, it means deliberate. Intentional po talaga, mga kapatid. Ito po'y hindi tsamba, hindi po yung hindi sinasadya, kundi talagang deliberately, makikita natin yung tinatawag nating perversion. Basahin ko muna po muli ang talata for better understanding. Ang sabi po ng verse number 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. In verse number 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath shewed it unto them, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. I would like to establish first the idea na dito po sa mga talata, maliwanag po na ang tao po ay wala sa katayuang may maikakatwiran o meron pong maidadahilan. At ito ay sa kapahayagan na sinabi po sa atin na yung mga dapat malaman ng tao, ipinaalam sa tao. Yung dapat pong mahayag sa tao, inihayag sa tao. Yan po ang maliwanag na laman ng talata. Pero ano po ang ginawa ng tao, mga minamahal? Ang sabi po ng verse number 23, and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man and to birds and four-footed beasts and creeping things. So verse number 25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator. Yan po yung mga kaso na magandang makita po natin. Sa verses 26 and 27, ang sabi po, for this cause, God gave them up unto vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their own lust, one toward another. Men with men, working that which is unseemly, and receiving themselves that recompense of their error which was made. Mga kapatid, ang gusto kong bigyang pansin po natin, ayon po sa mga binasa po nating talata, is the willful perversion of men. Pag sinabi po nating perversion, it is actually the alteration of something from its original meaning, course, or state of a distortion or corruption of what was first intended. Kaya nga sabi ko po, yung pong kumbaga, meron pong original design ang Panginoon, ito po ay kanilang masasabi po nating binaligtad o pinalitan. At ito po, if you will put understanding, ayon po sa pahayag ng salita ng Diyos, willful po ito. Now, using our observation, hindi po ba maliwanag na maliwanag ang katotohanan ng salitang ito? Hindi po ba ito ay masasabi nating talamak sa ating pong panahon? Now, the reason why we need to give attention dito po sa message na ito, sapagkat alam po natin that during the time of Noah, during the time of Lot, maliwanag po na dahil po sa kalikuan, dahil po sa kasamaan, dahil po sa ang mga tao po ay lihis na sa Diyos, ipinarating ng Diyos ang kanyang kaparusahan. Kaya nga sabi ko po, what we are experiencing sa buhay po natin, mga kapatid, ay hindi po pwedeng hindi nakaugnay. Sa posibleng kapahayagan din po ng masasabi nating galit ng Panginoon. Mga minamahal, ito ang isang bagay na dapat bantayan po natin.
Kung ano po ang disenyo ng Diyos, yun po ang dapat nating tayuan. Kung ano po ang disenyo ng Panginoon, yun po ang dapat nating sundin. Kung ano po ang disenyo ng Panginoon, doon po tayo dapat manatili. And don't you ever pervert kung ano po ang original design and intention of God. So, very obvious po mga kapatid, na ang sabi po dito sa ating pong mga talata, napakaliwanag po na kung saan talagang ang tao sa kanyang pagmamarunong, alam niyo po, gumawa ng kanyang mga sariling diskarte, disenyo at lakad sa buhay. Sabi ko nga, malala na po tayo ngayon. Kahit yung mga batas na ipinapasa ngayon, mga minamahal, kapag ka po pinag-aralan po ninyo, at ating pong uunawain po ang itinuturo sa banal na kasulatan, hindi na po maitatanggi yung tinatawag nating perversion. Mga bagay na kung saan dinadala po tayo sa katayuang tanggapin na lang natin. Mga kapatid, I believe bilang masasabi po nating Bible believers, mga kapatid, kinakailangan po na tayo po'y matibay na tumayo sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Doon po tayo manatili sa disenyo ng Panginoon. Huwag po tayo na pumayag, mga kapatid, na talagang totally yung perversion na ginagawa ng tao, pati tayo pong mga mananampalataya, pati tayong nag-aaral ng Biblia, ay maapektuhan po nito. Kumbaga sa usapin, ang lalaki po ay dapat maging lalaki. Ang babae po ay dapat maging babae. Sa usapin, mga minamahal, kung ano po ang naidisenyo ng Panginoon, doon po tayo at huwag tayong mas maging marunong pa sa Diyos. Even sa usapang espiritual, sa usapang pong moral, sa napakaraming larangan ng buhay, let us always consider the original design of God, the original intention of God, the plan of God, mga kapatid. At huwag nating i-pervert ang disenyo ng Panginoon. So kaya nga sabi ko po, ito ang rason kung bakit malaking advantage na may Bible po tayo. Sapagkat ang Biblia ang magtuturo po sa atin kung paano tayo dapat mabuhay, mga kapatid. Ang Biblia ang magtuturo po sa atin kung paano tayo dapat lumakad. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, huwag po tayong magpakatalino sa ating sariling karunungan. And that is the second point that I would like to give tonight, dito po sa ating mensahe. So number one, ang obvious na makikita po natin is the willful perversion of man. Maging sa usapan po ng pagsamba, maging sa usapan po ng pamumuhay, maging sa usapan po, mga kapatid, ng pangangaral. Ito po ang mga iingatan natin. Hindi dapat ma-pervert ang tamang worship. Amen? Okay, para po mas ma-appreciate natin, bago ko po tuluyan po yung ating pong second point, okay, medyo i-expound pa po natin yung first point po natin. Sa usapan ng pagsamba, sa usapan ng pamumuhay, sa usapan ng pagtuturo at pangangaral o pananampalataya. Tingnan nyo po ang sabi po, again, ng verse number 18. Okay? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Pamumuhay po yan, lakad po yan. Ang sabi ng verse number 19, ito po yung nakakalungkot. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Wala kang may kakatwiran. Nagpakahayag ang Diyos sa tao. Okay? Ang sabi ng verse number 21, this is the sad truth. Because that, when they knew God. So sa verse 18 at sa ilang mga susunod na talata, yung tungkol sa pamumuhay po yan eh. Ito po mga minamahal tungkol naman sa pagsamba. Ang sabi po, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Kilala ang Diyos, pero hindi po nilwalhating katulad ng Diyos.
Ang sabi pa nga po sa verse number 22, professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and to perverted beasts and creeping things. Mga kapatid, pansinin niyo po ang sabi ng verse number 25, who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. So ito po yung mga tinatawag nating perversion. Sa verse number 26 and 27, matinding perversion po ito. Diba? Bible po ito, mga minamahal. Ano po ang sabi? Sa usapang paglakad, pamumuhay, ito po, mga kapatid, sa pananampalataya, sa pagsamba, ito po ang sabi ng verse 26. For this cause God gave them up unto vile affections. Listen, nakakakilabot. For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly. Siyempre, alam niyo po, ang disenyo ng Diyos napakaganda eh. Pero pagka pinervert mo yan, mga kapatid, mahalay. Diba? So kaya dapat stick lang po tayo doon po sa original na purpose, yung pong plan of God, yung design of God, mga kapatid. So, yun ang una. At ang dahilan ng lahat ng ito, it is because of the wrong profession. Yes. Ito pong willful perversion na ito, ay makikita po nating ang dahilan because of the wrong profession and even perception. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 22. Kumbaga, ang ipinopoint out po ng writer, kaya ganun ang nangyari na talagang yung perversion na ganap sapagkat ang tao po nagmarunong sa kanyang sarili. Ang tao po nagmagaling, mga minamahal. Kaya nga po, ito ang isang bagay na pakaiiwasan po natin. Na tayo po sa sobrang pagmamarunong, hindi natin namamalayan, nakokontra na po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi kailangan ng magandang paliwanag po natin. What is important is kung ano ang nakalagay sa Bible. Huwag na po tayong maglagay pa ng ating pangmakasariling pagpapaliwanag o kaya mga diskarte. Kung ano sinabi ng Panginoon, yun na po yun, mga kapatid. Pero nung sabi ng Bible, in verse number 22, professing themselves to be wise, they became fools. Kaya nga kapag inalam po ninyo, yung pong mga pangangatwiran ng mga hindi naniniwala sa existence ng Diyos, mga kapatid, makikita nyo po nang iniisip nila, ang galing-galing nila, ang tali-talino nila, pero mga kapatid, nahayag po yung tinatawag na kamangmangan. Sapagkat maliwanag po na lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi po mapapasarito kung wala pong Diyos na lumikha. Even tayo mismo, hindi po tayo mga kapatid tsamba na dumating dito sa lupa. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may dakilang lumikha. Pero yung mga magmamarunong, they will deny the existence of God. Why? Gagawa po ng mga sari-sariling pagpapaliwanag. Alam nyo po, even sa usapin po ng mga pananampalataya, usaping pangrelihiyon, minsan natatabunan po yung salita ng Diyos ng mga masasabi nating philosophy of man. Mga kapatid, yung philosophy of man, hindi po pwede naaangat yan doon po sa mga bagay na itinuturo ng salita ng Diyos. Let us stick sa kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po pwede na yung pong ating magiging pagtanaw sa buhay na ito, isasalig po natin sa filosofiya ng tao. Kaya nga sabi ko po, hindi ba, sa buhay ng tao, tatlo ang nagpapaikot, tradisyon, theories, and truth. Yung tradisyon po, salit-saling sabi ng tao. Mga kinamulatan, kinagisnan, walang malinaw na batayan, pero nagpasalin-salin po yan. Okay? Yun naman pong theory, ito po yung mga, alam niyo po yun? Mga hindi napatunayan, pero yung tao sa kanyang karunungan, sa kanyang pangsariling karunungan, gumawa po ng ilang mga presentations ng mga bagay-bagay. Yan po ang theory. Diba? Pero, mga kapatid, mga minamahal, unawaan niyo pong mabuti. Yung tradisyon po, nagbabago.
Yung tradisyon po, hindi po pwedeng panghawakan. Yun naman pong theory, hindi napatunayan. Kaya nga theory ang tawag eh. Ang kailangan po natin, mag-stick tayo sa kung ano yung katotohanan. At yun ang sinasabi po ng writer, na meron pong katotohanan, pero ano ginawa ng mga nagmamarunong? Pansinin niyo po ang sabi ng verse number 25, who changed the truth of God into a lie. Diba? And ang sabi po mga kapatid, and worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forevermore. Sige nga po, mag-usap tayo. Sa maliwanag na turo ng Bible, ano po ba talaga ang dapat malinaw sa atin? Kasi malinaw ang turo ng Bible, dapat malinaw sa atin. Sa usapin ng pagsamba, gusto ko lang pong basahin sa inyo yung sinabi po ng Psalm chapter 115. Pansinin niyo po ito. Ang sabi po ng verse number 1, not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now thy God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever he hath pleased. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. They that make them are like unto them, so is everyone that trusteth in them. Ito'y maliwanag ng pangungusap doon sa bayan ng Panginoon na sinasabi po at kinokorek po ang kanila pong pagsamba na sa katotohanan kung meron dapat sinasamba, hindi po yung langit kundi ang Diyos na gumawa ng mga langit. Hindi po ang kahit anong nilikha kundi ang lumikha. Pero ano po ang ginawa ng perversion ng tao? They worship the creation more than the Creator. Ang kanila pong sinamba ay yung mga nilikha kaysa doon po sa lumikha. Ang sabi nga po, who changed the truth of God into a lie. Kaya importante po ito, mga minamahal, na ang ating pong dapat na panghawakan ay kung ano ang katotohanan. Sabi ko po, hindi tradisyon, hindi po theory, kundi yung truth. Sapagkat kahit ano ang gawin po natin, yung pong tradisyon nagbabago. Yung theory, hindi na patunayan. Yung katotohanan, ayaw mo man, katotohanan pa rin. Yung katotohanan, hindi mo man tanggapin, hindi nababago yan. Pasinungalingan mo, katotohanan pa rin po yan, mga minamahal. Pero yung mga nagmamarunong, gagawa ng mga paliwanag kahit mali. Gagawan po ng kapaliwanagang maganda kahit po liko at lihis. And that is why ang Panginoon po ay nagalit sa tao. It is because of the willful perversion of men, and it is because of the wrong profession of men. Professing themselves to be wise, they became fools. Kaya sana po tayo mas magmamarunong sa Diyos. May Biblia na po tayo eh. Makinig po tayo sa kung ano yung sinasabi ng Biblia. Yung mali, hindi pinangangatwiran yan. Yung liko, hindi po ipinagmamatigasan po yan. Huwag tayong magmarunong. Dapat kung ano ang salita ng Diyos, yun po ang ating pakinggan. Okay? So, pangatlong makikita po natin is the worst problem of man. Yes, because God is holy, because God is just, hindi po pwedeng gano'n na lang. Hindi po pwedeng baliwalain po ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga nakakakilabot na kung saan makikita nyo po na sinasabi ko po sa inyo from the Old Testament pa lang, kapag ka po ang kasamaan ng tao ay talagang sagad na sa paningin ng Panginoon, ibinibigay na ng Diyos, ipinapataw na ng Diyos ang kanyang judgments. We need to be careful. Mga kapatid, kailangan po natin na medyo mag-isip-isip. Sa usapang individual, sa usapang pangbayan, malinaw po yan na ang makikita po natin sa Panginoon, hindi pwedeng hindi mananagot ang dapat managot. Ang mali ay mali kahit sino po ang gumawa. Ang hindi tama ay hindi tama
kahit na sino pa ang gumawa. Ang liko ay liko kahit sino pa ang gumawa. At ang tanging tuwid ay kung ano po ang kalooban at nais ng Panginoon. And you know, dahil po dito mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi po ng Bible sa verse number 22 again, professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four-footed beasts and creeping things, wherefore God gave them also up to uncleanness. Meron talagang mangyayari pong hindi maganda. Meron pong magiging konsekwensya. Kaya nga sabi ko po, maganda rin na nag-i-evaluate po tayo na kapag kami nararanasan po tayo, baka mamaya tumatapik po ang Panginoon sa atin. Maybe God is alarming us already, even to what is happening right now. It is good that somehow ang bawat isa po ay magkaroon ng evaluation. And if it's God is calling us, then pansinin po natin siya. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, nung panahon po ni Noah, nilipol ng Diyos ang tao. Nung panahon ng Sodoma at Gomora, panahon ni Lot, nilipol ng Diyos ang tao. Anong dahilan? Dahil sa puot ng Diyos sa kasamaan ng tao. Mga minamahal, ito ang sabi ng Bible, for the wrath of God is revealed from heaven against all. Diba? Unrighteousness, ungodliness, and unrighteousness of men. So, yun po ang dapat na iintindihan natin tungkol sa Diyos. Kaya nga lalo na po sa church, maintindihan nyo po, even young people, you should understand na dahil po ang ating concern ay ating pong talagang bigyang pansin ang Diyos at ang katuwiran ng Diyos, hindi talaga po pwedeng lahat ng bagay okay lang. There are things na sa buhay na ito, kailangan po ipaunawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos yan, hindi tama yan, hindi matuwid yan, kaya tayo po ay dapat mag-ingat at magpahalaga. Mga kapatid, mga Kristiyano, gusto kong sabihin po sa inyo, katakutan natin ang galit ng Diyos. Mga kapatid, isang bagay po na talagang hindi dapat binabaliwala ng kahit sino. Ito po ay ang galit ng Diyos. Malinaw po, mga kapatid. Una, yung tinatawag po nating willful perversion of man. Ikalawang makikita po natin dito is the wrong profession of man. And then thirdly, the worst punishment or problem of man. Yun po ang nakakatakot, mga kapatid. Yun po ang dapat nating katakutan. Amen? So ngayon po, parang medyo negative po itong message na ito. Siyempre, ang kailangan po, makita natin yung positive. What I mean to say, di ba? Katakutan ang puot ng Diyos. Binigyan natin ng diin, ng emphasis, yung pong patungkol sa galit ng Diyos. Ito po ay sa masasabi nating ungodliness, unrighteousness, mga kapatid. Di po ba? Yan po yung atin pong nakita sa usapan ng pamumuhay, sa usapan ng pananampalataya, sa usapan ng pagsamba, sa usapan ng ating lakad. Napakahalaga po na yan po ay atin pong pakaingatan sapagkat ang puot ng Diyos ay hayag na itinuro po sa ating teksto ngayon. So, ang tanong ngayon, di ba? Kasi ang sabi, fear God's wrath. Katakutan mo ang galit ng Diyos, ang puot ng Panginoon. Anong dapat? Get right. Get right. Hanggat may panahon pa, hanggat may pagkakataon pa, hanggat hala pa yung kapasyahan, nalipulin po tayo mga kapatid. Ito ang magandang pagkakataon for us to get right with God. Paano po? Paano po? Una, recognize God. We should recognize God at kung atin pong liliwanagin, recognize God as God. Amen? Yun po ang nakikita ko na pagtatama sa buhay po natin. Kasi ang maliwanag na mali sa kanila, tingnan nyo po, sabi ng verse number 20, Sa verse number 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. In verse number 21, ang sabi po, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Sabi ko nga, naaalala ko dati, ang laging sinasabi po ng magulang ko,
Huwag mo na akong tawaging inang o nanay. Huwag mo na akong tawaging tatay kung hindi mo rin lang ako kinikilala na tatay mo. Minsan ganun, di po ba? Tawag na lang po natin, nay. Tawag na lang po natin, tay. Tawag na lang po natin, mami. Tawag na lang natin, daddy. Pero yung pagkilala, doon sa tawag na yon, hindi po nangyayari. Lalo pong napakapangit po nito sa usapin na yung tao po alam nilang may Diyos pero hindi kinikilala ang Diyos. Diba? Tinatawag na Diyos pero hindi niluluwalhating katulad ng Diyos. Sabi ko nga, kung unbeliever, maintindihan ko po, unbeliever eh. Pero kung mananampalataya ka, tapos hindi mo kinikilala yung Diyos sa dapat na pagkakilala mo, aba, medyo, yan po'y magiging sanhi ng puot at galit ng Panginoon. Yun ang ginawa nila. Ano ang kapahayagan po na hindi nila talaga kinilala? Di ba ang sabi po, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, listen, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ang sabi po mga kapatid, eto ginawa nila sa verse 23, and changed the glory of God. Okay? Kayo na po, bahalang magsuri. Diba? Kasi yung kalwalatian ng Diyos, napaka-importante niyan eh. So, the best thing that we can do to get right, for us to get right with God, number 1, recognize God. Number 2, revere God. Our reverence for God is very important. So dito po mga kapatid, hindi lamang po sa usapin ng lakad at buhay. Maganda rin po na makita natin na yun ang rason kung bakit pagka ang mga bagay po ay kaugnay sa Diyos, yan po'y binibigyan natin ng mataas na pagkakilala o pagkilala, talagang ginagalang po natin. Huwag mo kayong magwo-worship sa Diyos na parang mamamalengke o mga ngapitbahay. Huwag po tayong sasamba sa Kanya na kung saan po, mga kapatid, hindi mabibigyan ng reputasyon yung sinasamba. Kung pupunta ka lang sa mga kung saan-saan, kung todo gaya ka tapos pagdating sa pagsamba sa Panginoon, sasabihin mo, ang mahalaga naman sa Panginoon, puso. Kung maayos ang puso mo, dapat maayos ang pagdadala mo ng magiging pananambahan natin sa Panginoon. Kaya mo nga gumastos sa maraming bagay? Kaya mo nga gumayak sa maraming mga lakad? Bakit naman hindi mo kakayanin gumayak ng tama at maayos? Alam nyo bang tinuturo po ng Bible yan? Kahit nga sa mga kababaihan nililiwanag po ng Bible, dapat modest apparel po tayo Mga kapatid, nung Old Testament, alam nyo po ba, pagkabababa ang Diyos at makikipag-usap sa kanyang bayan, alam mo sasabihin ng Panginoon, sabihin mo sa mga tao, maglaban na sila, maligo na sila. Ang ibig sabihin po, pati sa physical aspeto ng buhay po natin, we need to be prepared at magandang maramdaman na Diyos ang ating pong sinasamba. Amen? Hindi kailangan bago, pero kailangan maayos. Kailangan po magbibigay ng magandang reputasyon doon po sa ating pagsamba. Mga kapatid, kilalanin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos, mga minamahal. Igalang po natin ang Diyos. Huwag yung nangangaral ng kanyang salita kahit nasa bahay-bahay lang kayo. Pag ito po'y pananambahan, pag ito po'y pangangaral ng salita ng Diyos, hindi po tama, mga minamahal, na hindi po natin binibigyan ng importansya o mataas na paggalang. We need to glorify God as God. We need to worship God as God. So, recognize God. Ito ang pinakamagandang magagawa po natin. Huwag mong ipilit yung perversion mo o perversion na ginagawa ng tao. Kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin mo ang disenyo ng Diyos. And then, irespeto mo siya. Huwag mong lapastanganin ng Diyos. Huwag mo siyang ipantay. At huwag mo siyang hayaan na mailinya doon sa mga nilikha lamang niya, mga kapatid, mga minamahal. Nakakakilabot po ito na ang sabi po ng Bible sa verse 25, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forevermore. Galang. Kaya kapag kakakanta tayo, hindi pagandahan ng boses Pagkakanta tayo, maramdaman sa'yo na talagang ang inaawitan mo ay ang Diyos na ating sinasamba. Kapatid, recognize God. Revere God. And to top it all,
palagay ko po, ang pinakasolusyon is for us to return to God. Yes! Kung sakali mang ikaw ay nalihis, kung sakali mang tayo po'y malayo, mga kapatid, pakinggan po natin ang panawagan ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na yung galit ng Diyos ay manatili, mga kapatid. Hupain po natin, payapain po natin ang galit ng Diyos sa pamagitan po ng ating hakbang pabalik sa Kanya. Magpakababa tayo, kilalanin natin ang mali ay mali, kilalanin natin ang liko ay liko, kilalanin po natin na ang Diyos ang dapat sambahin, ibigay natin sa Kanyang mataas na pitagan, huwag nating ipilit ang ating pong mga sariling kagustuhan, at huwag natin pong ibahin ang disenyo, the original design of God. Mga kapatid, return God. At ang pinakamagandang hakbang ng pagbabalik sa Diyos, alam niyo po, yung pagkilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Yun po ang unang hakbang ng panunumbalik, mga kapatid. Magsimula po tayo, mga kaibigan, nakikilalanin natin na sa buhay po natin, kailangan natin ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay ang nahayag sa laman, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Manampalataya po tayo sa Kanya. Alam natin, makasalanan tayo. Wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Mapapahamak tayo. But praise God, sapagkat ibinigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak upang kung sino mang sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang original design of God. Huwag ka nang mag-imbento ng paraan mo. Huwag mo nang i-pervert ang turo ng Biblia. Na kaligtasan ay walang iba kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Siya lamang po ang tagapagligtas. At doon ka magsisimula. Kung sakali naman mananampalataya tayo, sabi ko nga, maganda rin pong marinig ito ng ating pong bayan, ng bansa po natin, na ang paniniwala ko po sa lahat ng mga nagiging kaganapan na ito po'y panawagan upang ang tao'y kumilala sa Diyos, upang ang tao po'y magbigay pitagan sa Diyos, upang ang tao po ay manumbalik sa Diyos. I remember na pati ang bayan ng Panginoon, nung kanyang sabihin, doon po sa 2 Chronicles chapter 7 and verse number 14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Ang sabi po, then will I hear from heaven and will heal their land and will forgive their sins and heal their land. Kapatid, napakaganda po. Napakahalaga po na bigyang pansin ng bawat isang mensaheng ito. Ang solusyon sa ating paglihis ay ang pagbabalik sa Diyos. Ang solusyon po sa ating malayong kalagayan sa Diyos ay ang hakbang pabalik sa Diyos. Ako naniniwala na ang pinakamagandang magagawa ng daigdig na ito ay bigyang pansin ang lahat ng nangyayari at mapaalalahanan po na ang susi ng lahat ay ang pagbabalik sa Diyos. Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Diyos na siyang tanging tagapagligtas. Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng may tamang kaparaanan ayon sa tamang katuruan. Mga minamahal, fear God's wrath. Get right! Ang puot ng Diyos ay maliwanag na nahayag. At ang tanging solusyon is for us to recognize Him, to revere Him, and to return to Him. Ganda po nito, yung lundo po natin. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. I hope and I pray na ang message na ito ay magbubukas ng ating pong mga kaisipan. Huwag tayong magmarunong sa Diyos. Huwag na huwag. Huwag po nating i-pervert ang original na disenyo ng Panginoon. Manatili tayo sa kung ano po ang disenyo ng ating Panginoon Diyos. Let us avoid the worst problem and punishment. The only solution is for you and for me. Recognize God, revere God, and return to God. Let us pray.
Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po sa mensahe. Salamat po sa napakahalagang paalala. Salamat po, Diyos, sa pagtuturo. Panginoon, ang aming pong tinalakay ay salita mo. Salita mo na dapat bigyang pagkilala at pagpapahalaga ng mga tao. Salita mo na dapat sundin upang kami po'y mapanuto. Lord, we pray na katulad ng iyong sinasabi, ang salita mong ito ay makapangyarihan nawa na nakagawa sa puso at buhay ng bawat nakinig. Nawa makita po namin na sa lahat ng bagay, nasa kaayusan ka, Panginoon. Hindi magugulo ang pamilya kung susunod lang sa original design. Hindi magugulo ang pamahalaan kung susunod lang sa original design. Hindi magugulo ang aming buhay kung hindi kami magmamarunong at hindi kami lilihis sa kalooban at disenyo. Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mabungang resulta ng mensahe nito. At sa bawat kaibigan po namin na nakinig ngayon, ang hiling ko po, Diyos, nadala po sila sa realization na ang pinakasimula ng pagkilalang tunay sa iyo, ang pagbabalik sa iyo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyo na ikaw lamang ang tagapagligtas. Nawa, anihin po ang bunga ng mga binhing nahahasik sa mga pangangaral na ito. And please, Lord, continue to bless this ministry, feasting on the divine verses. Thank you so much. And again, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal, sa iyo po, dakilang Diyos, ang lahat ng kalwalatian. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Thank you so much. At nawa, ang bawat isa po ay patuloy na makasama dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. To God be the glory.